Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras nito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salta dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Ako po si Conrad, 34 years old. May naging asawa po ako at may isang anak. Kaya lang, wala na akong asawa ngayon. At kung bakit, ito ngayon ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa katunayan, nakakahiya ang kwentong ito. Ayaw ko na sanang sabihin pa to. Kaya lang, gusto ko rin namang ibahagi sa inyong lahat. Kaya, heto ako ngayon. At para malinaw po sa inyong lahat, ganito nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. Balikan po natin nung 23 years old pa lang ako. Sa edad kong to, may asawa na ako. At nung una, nakatira kami sa bahay namin. Pero, hindi nagtagal, nakapagpagawa naman kami ng bahay. OFW yung asawa ko. Kahit na nung dalaga pa lang siya. Bale, magkapit bahay lang naman kami nun. Kaya, alam ko yung mga ugali ng mga magulang, kapatid at kamag-anak niya. Maayos naman ang pagpapalaki ng mga biyanan ko sa asawa. Kahit na hiwalay na ang mga ito. Nung may naipon na kaming sapat na pera para sa pagpapagawa ng sariling bahay, napag-usapan namin na bumukod na lang. May mga loteng ibinigay nila sa amin, kaya isa sa mga yon ang aming napili. Doon na kami nagpatayo at dito nabuo ang unang baby namin. Nabuo ang aming anak hanggang sa lumabas. At dito na nag-umpisa ang problema ko. Dahil unang baby pa lang namin, hindi ko alam kung paano ko aasikasuhin ang mag-ina ko. Pumunta ako sa bahay ng mga biyanan ko at nakiusap ako kay mama niya. Samahan muna niya kami. Ma, pasensya na po kayo. Ngayon na nasa bahay na po ang mag-ina, hindi ko po alam kung paano ang pag-aalagang gagawin ko. Natatakot po ako dahil baka magkamali ako sa pagbuhat sa anak namin at yung asawa ko naman, baka mabinat po siya. Sorry ma, ang alam ko po kasi ganun lang kadali ang lahat. Ang sabi ko sa aking biyanan. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Conrad? Nung binuo niyo ang bata, hindi niyo ako tinawag. Kung ganito lang pala edi sana tinawag niyo naman ako para nakatulong, nandyan ako kahit papano. Ang sagot nito. Ma, alam kong masama pa rin ang loob niyo sa amin, lalo na po sa akin, dahil hindi ako sumang-ayon sa gusto niyo. Sana po maintindihan niyo rin ako. Ako po ang padre de pamilya. Sa abot po ng aking makakaya, gusto ko pong itaguyod ng mag-isa ang pamilya ko. Ma, kung ayaw niyo po sa sinasabi ko sa'yo,
Maghahanap na lang po ako ng iba. Sige po, aalis na ako. Ang turan ko. Yan ang mahirap din sa'yo eh. Masyadong mataas ang pride mo, Conrad. Gusto mong itaguyod ng mag-isang pamilya mo. Oh, bakit ka nandito ngayon? Panindigan mo ang sinasabi mo. Ang pabalang na sambit niya. Sorry sa abala. Sige po, aalis na ako. Ang maikling sagot ko. Ramdam na ramdam ko ang pagtatampo ni Mama dahil hindi namin sinunod ang gusto niya. Paano ba naman kasi? Ang gusto niya nun, tumira kami sa bahay nila. Kahit parang sardinas na sa loob. Gusto niyang sumiksik pa rin kami. Alam kong mahirap suyuin ang biyanan ko. Pero nagbaka sakali lang naman ako. Baka sakaling lumambot ang puso niya at pumayag na sa pakiusap ko sa kanya. Ma, kung talagang ayaw niyo ho, sige po, aalis na lang po ako. Hindi na po ako magtatagal. Wala kasing kasama yung mag-ina. Ang malungkot na sabi ko. Sandali lang, Conrad. Sasama ako. Ang sambit ni Mama na labis kong ikinatuwa at ikinagulat. Ma, seryoso ba yan? Hindi ba prank lang yan? Ang tanong ko. Prank? Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi ito ang oras para makipagbiruan. Ayusin ko lang ang mga gamit ko. Dito ka lang. Ang seryosong turan niya. Ayaw ko nang kulitin pa ang biran ko. Kaya hindi na ako sumagot pa. At gaya nga ng sinabi niya, hintayin ko na lang siya. Pagkalipas ng ilang minutong paghihintay, lumabas na mula sa kwarto ang biran ko. Dala ang mga gamit niya. Sa paglabas ni Binan mula sa kwarto, wala nang imikan hanggang makarating na kami sa bahay. Oh, anak, ba't ganyan ang itsura mo? Ang tanong ni Mama sa asawa ko. Ma, tinatanong pa ba yan? 1 linggo pa lang akong nanganak. Hindi ko muna maayos ang sarili ko. Hindi na gaya sa dati, Ma. Ang sagot naman ng misis ko. Hay naku, Alma. Hindi maganda ang ganyan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Losyang na losyang ka na, anak. Dumaan din ako sa mga pinagdaanan mo ngayon. Pero hindi yung ganito. Tingnan mo nga. Akin na ang apo ko. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo. Ang wika ni Binay. Salamat po, Ma. Ang sagot naman ni Alma. Kinuha nga ni Binan ang anak namin at mula nung araw na yun, siya na ang nag-alaga. Hinayaan lang niya ang asawa ko na asikasuhin ang sarili niya. Pagkalipas ng 2 taon, muling bumalik si Alma sa abroad. Ma, 2 taon nang nakalipas mula nung nanganak ako. Sa tingin ko, Ma, nakahanda na ulit ang sarili ko. Di bale, nandito ka naman. Ikaw na ang magiging ina ng anak ko. Habang nasa ibang bansa ko. Conrad, magpakabait ka ha. 2 taon bago tayo magkita muli. Huwag kang maghanap ng iba. Ma, pwede bang pakibantayan ang mag-ama ko? Ang sabi ni Alma. Tss, alam mo, kung ako lang ang masusunod, hindi na ako papayag na muling bumalik ka pa dun, Alma. May sapat na tayong ipon. Nakukulangan ka pa ba? Ang tanong. Hayan ka na naman eh. Eto na naman tayo. Akala ko ba okay na? At ang akala ko,
nagkakaintindihan na tayo. At naintindihan mo ako, Conrad, may anak na tayo. Kulang yung ipon natin. At yung kinikita mo, kailangan nating magtiis dahil para din sa atin ang gagawin kong ito. Para sa atin, Conrad, ang sagot ng misis ko. Talaga lang ba, Alma? Para sa atin ang gagawin mo? O baka naman namimiss mo na yung mga taong iniwan mo sa abroad? Or baka may special doon na iniwan ka? Kayang-kaya mo nang tiisin ang anak mo. May anak na nga tayo. Oo, tama ka. At nag-iisa pa lang siya. At higit sa lahat, Alma, baby pa lang ang anak mo. Maliit pa lang siya. Ang sabi ko sa'yo, kahit na 5 taon na yung anak natin, pwede mo nang iwan. Pero, anong ginawa mo? Yung gusto mo pa rin ang nasunod. Wala kang awa sa anak mo. Ang galit na sabi ko. Conrad, Alma, pwede ba? Kung gusto niyong mag-away, huwag dito sa harapan namin ng apo ko. Doon kayo sa kwarto para kayong dalawa lang ang makakarinig sa mga sinasabi ninyo. Ang wika ng aking biyanan. Hindi na ma, wala na kaming pag-usapan pa. Tapos na ang usapan namin. Bahala siya kung hindi niya ako maunawaan. Maganda ang hangarin ko. Ang sambit ni Alma. 2 araw pa bago ang flight ni Alma. Kaya lang, nung araw na hindi kami nagkaintindihan, umalis na siya. Hindi na siya muling nagpakita sa amin. Nabalitaan ko na lang na nakarating na pala ito sa ibang bansa. Kinaya niyang umalis na, hindi man lang kami nagkaayos. Conrad, alam kong nabalitaan mo na nasa ibang bansa ng asawa mo. Sa lahat ng mga sinabi ng anak kong nakakasakit, ako na ang humihingi ng dispensa. Pasensya ka na, Conrad. Sadyang ganun lang talaga yun. Intindihin mo sana siya. Alam kong nagtatampo ka pa rin hanggang ngayon. Lalo na ngayon na nasa ibang bansa na siya. Ang sabi ni Biran. Tama po kayo ma, nagtatampo ako. Kahit sinong asawa. Kung ganon ang gagawin ng misis niya, talagang magtatampo. Pero, ang gusto ko lang sana, nagkaayos muna kami. Hindi po eh. Pinairal niya ang katigasan ng ulo niya. Hindi man lang niya iniisip, ilang milya yung layo namin. At ilang taon din kaming hindi magkikita. Sana, inisip din niya ang nararamdaman ko. Ang sama. Sige lang, Conrad. Ilabas mo lang ang sama ng loob mo sa anak ko. Nandito ako. Handa kong makinig. Sorry ha. Pasensya ka na sa mga ugali niya. Sa mga ugali niyang hindi maganda. Ang sambit nito. Ma, hayaan na lang natin yung nakaraan. Yung ngayon, ang gusto kong isipin sana yung asawa kong umalis na hindi man lang maayos ang lahat. Ang turan ko. Sa kalagitnaan ng pagkakadurog ng puso ko dahil sa ginawa ng asawa ko, nagkaayos naman kami ng miran ko. Siya yung palaging umuunawa sa akin, sa aking sitwasyon. Sa katunayan, tinatakpan niya ang palaging pag-inom. Nakakatulong daw kasi yun para gumaan ang pakiramdam ko. Sa ginagawa ng biyanan ko, umanga ako sa kanya. Akala ko noon, magtatagal yung pagtatampo niya sa amin.
Hindi naman pala. Dahil sa pag-alis ng anak niya, muling nagkayos kami. Akala ko magiging maayos ng lahat. Akala ko wala nang problema. Pero nagkakamali ako. Dahil muling nagising ang pagkatao ko sa pamamagitan ng binan ko. Masama na kong masama. Ngunit, hindi naman siguro malaking kasalanan kung sarili ko naman ang iisipin. Nakainom ako nung nangyari ito. Nakainom ako, pero alam ko pa yung mga nangyayari. Lasing ako umuwi sa bahay. Si Bianan at yung anak ko magkatabi nun sa kwarto ni Mama. Mahimbing ang tulog niya. Lumapit ako sa kanila at pinagmasdan ko si Mama. Kamukha niya ang asawa ko. At habang nakatitig ako sa kanya, unti-unti na akong lumalapit sa mukha nito. Hindi ko namamalayan na nahalikan ko na siya. Ma, sorry, ang gulong. Okay lang, Conrad. Gawin mo ang gusto mong gawin, ang sagot niya. Nagulat ako sa sinabi niya, pero hindi ko na siya tinanong. Dahil baka mamaya magbago pa ang isip niya. Ayaw kong magkasala sa tabi ng anak ko. At mas lalong ayaw kong dun kami sa loob ng bahay gumawa ng hindi maganda. Kaya, ang ginawa ko nun, kinuha ko ang camping tent at pumwesto kami sa talahiban. Habang inaayos ko ang tent, dito na lumabas ang pagiging wild ni Binan. Ma, wait lang. Ayusin ko muna to. Gawin natin ang lahat pag maayos ko na to, ang sabi ko. Conrad, hindi na ako makapaghintay eh. Kung pwede nga lang na kahit wala na yan, kainis, ang tagal eh. Ang pilyang sagot niya. Oo na, eto na oh, tapos na to, ang sambit ko naman. Binilisan ko na ngang ayusin ang tent. At nung naayos ko na, heto na. Para na kaming bagong kasal sa loob ng tent na yun. Nakagawa kami ng hindi maganda dahil sa kagustuhan din namin. Ma, hindi ka ba nagsisisi? Bakit ka pumayag na maging ganito tayo? Ang tanong. Bago ko umpisahan ang lahat. Conrad, ayoko nang isipin pang mali ito. Bastang alam ko ngayon, masaya ka. At masaya din ako. Gusto kong makalimutan mo ang problema mo. Kaya, pwede ba? Huwag ka nang magtanong. Kumain ka na dyan. Kanina pa, naghihintay yan. Sige ka, baka magtampo yan pag hindi mo pa ginagalaw. Ang nakangiting sambit niya. Nung narinig ko ang sagot niya, hindi na nga ako nagsalita. Ginawa ko na ang hindi dapat gawin. Pagkatapos ng lahat, hindi ako makapaniwalang ganun pa rin ang binan ko. Sa hindi inaasahang pangyayari, dito ko napatunayan mas magaling pa ang ina kaysa sa anak. Inayos na namin ang aming mga sarili. Nung nailabas na namin ang aming mga umaapoy na pakiramdam. Si Biran ang naunang pumasok sa loob ng bahay. Pinauna ko muna siya. Ayaw ko kasing may makakita sa amin na sabay kaming pumasok. Mula na nga nung may nangyari sa amin, napagkasunduan namin na magsama na sa isang kwarto. Maling-mali ang aming ginagawa. Kaya lang, hindi namin kayang pigilan ang aming nararamdaman. Lalo na nung nabalitaan kong may kabit na pala
ang asawa ko sa ibang bansa. Kaya pala, gustong gusto niyang bumalik. At kaya pala, natiis niya ako noon. Ganun yata yung mga taong may iba ng gusto or minamahal. Biglang manlalamig at hindi magtagal, maglalako na lang bigla. Masakit para sa akin ang ginawa ng asawa ko. Kahit na alam ko din sa sarili kong nagkasala din ako sa kanya. Kung tutuusin, mas mabigat ang kasalanan ko dahil ina niya ang naging kabit ko. Dahil sa mga nangyari na hindi inaasahan, ayaw kong habang buhay na sisingilin ako ng konsensya ko. Kaya kinausap ko si mama na binan ko. Ma, pwede bang ikaw nang bahala sa anak ko? Alis muna ako. Ayaw kong ganito lang tayo. At mas lalong ayaw kong habang buhay na magkakasala tayo. Ma, sana maintindihan mo ako ang sambit ko. Conrad, naintindihan kita. Naintindihan ko ang lahat. Sige, kung ito ang nakakabuti para sa ating lahat, gawin mo ang sagot niya. Pagkatapos ang pag-uusap namin ng biran ko, hinalikan at niyakap ko muna ang anak ko. Nagpaalam din ako sa kanya kahit na hindi pa niya naintindihan ang lahat. Maluwag sa dibdib ang pag-alis ko sa bahay namin. Tila ba nabunutan na ako ng tingin. Sa pag-alis ko sa bahay namin ng dati kong asawa, nagtungo ako sa lugar ng mga kamag-anak. At dito ko muling uumpisahan ang buhay ko. Sa ngayon, abalang-abala ako sa mga pagtatanim. Marami akong tanim na iba't ibang mga gulay. Hindi na ako naghanap ng ibang trabaho. Ang gusto ko kasi, mag-focus din sa mga pagtatanim. Ito kasi ang produkto dito sa amin. Maayos na ang buhay ko ngayon. At yung asawa ko, ex ko pala. Balita ko, nagbalik bayan na siya. At kasama na niya ang bago niyang asawa. Hindi na ako nagpakita pa sa kanila. Basta ang mahalaga, maayos na ang kalagayan ng anak ko. Si Biran naman, ayun, nakipag-asawa na rin sa iba. Nagmana rin yung asawa ko sa ina niya. Bahala sila. Basta ako, hindi na ako pumasok sa mga maling pagkikipagrelasyon. Mas masarap kasing mabuhay, lalo na kung alam mong wala kang tinatapakang tao. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Conrad. At yan po, mga ka-fresh, ang kwento ng buhay mula kay Conrad. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all!